So magandang tanghali po sa inyo lahat mga kabayan, at ngayon po ay nagbabalik mission po tayo sa ating mga tinutulungan po dito sa Luzon, sa Batangas po, at pupuntahan ko po yung isa po sa mga eskwelahan po natin, si Esperanza po, at magdadala po tayong bigas sa kanya dahil nung nakaraan po, nung pagpunta ko, pagbalik po sa kanila dahil wala po siya doon at pumunta daw sa kanyang lulo. So nakita po namin mga kabayan dito po sa Kalatagan, Batangas. Medyo malayo na po, galing po sa Balayan papunta po dito sa lugar po nila na napuntahan po namin, siguro po ay mga 45 minutes. So medyo malayo-layo po mga kabayan. Wala dala po natin siya ng bigas dahil noong nakaraan ay hindi natin siya naabutan dahil yun nga, yung mga time na yun ay pupunta din ang team sa Mindoro, sa Lubang Island, sa lugar po nila Sir Paul at nila kay Jason at ni kay GR. So ngayon po hinanap po natin sila at dito natin sila nakita sa Kalatagan, Batangas. Ayan. So nadalahan po natin siya ng bigas ngayon at medyo matagal ko na rin siya tinutulungan, siguro mga 1 year na po mahigit na tumutulong tayo sa kanya at nagdadala tayo ng bigas para masuportahan po at sa pangangailangan niya sa pag-aaral. At ayun, so abot po doon sa bago ko po dadalhin yung bigas doon. So ito yung explanation ko po doon sa about po sa mga nangyari po sa amin sa doon po sa Mindoro. So kasi pati po ako yung sa pag-abot po sa issue na pag-abot ko po doon sa bracelet na binigay ko kay Chris na yung mga pangyayari po na yon dahil may nagko-comment na galing po daw dun sa tao na issue. So ang totoo po ng mga kabayan, yung bracelet po na yon ay galing po doon sa bata. So na panapan niya po ang Chris Pau. So humanga po siya doon sa love team sa nabubuong love team ni Sir Paul at saka ni Krishna. So panaban po yung bata na yun. So gumawa po siya ng bracelet. Siya po talaga gumawa nun. Tapos inaabangan niya po kami doon dumaan sa bahay nila doon po sa Talawtaw. So yung mga time po na yung mga kabayan ay galing po kami nagbasketball. So magkasama kami noon si Kambalistong, si Edito, si Peter Paul, si Ralph, si Kuya Eli, ako, si Renz, at saka si Kuya Dong. So, bali, 8 po ata kami magkakasama noon. Yung mga time na yun, na pumunta kami doon sa gym para magbasketball po, para magpapawis. So, yung mga time na yun, naglalakad po kami. Inabangan po kami nung bata at pinaabot po yung bibigay niya na bracelet doon kay Krishna. So, ang sabi naman po sa akin nila, ako na daw yung kukuha ng ibigay ng bata, iabot ko na lang kay Krishna. So, ako po yung, kung saan ba yung nautusan na ako na yung kumuha para ibigay yung bracelet doon kay Krishna. So, yung mga time na yun, kami yung magkakasama sa likod kasi nauna na sila kay Eli. So, yung ibang team, nauna na naglalakad doon papunta sa farmhouse ni Toots, kay Toots. So, yun po yung time na ako magkasama si Renz at saka si Kedong. So, nagbablog po ako dahil yung bibigay natin yung bracelet kay Krishna, pinabot ng bata. So, yung mga time na yung mga kabayan ay siyempre medyo busy dahil kaming ginawa noon at ano po ako noon, parang nagluto po ako ng umagahan. Tapos nakalimutan ko pong iabot agad sa kanya yung bracelet. Na itabi ko doon, ilagay ko doon sa bag ko yung bracelet. Tapos nung time na yung mga kabayan, nung pauwi na kami, nasa bangka na kami, ang magkatabi po sa likod ako, si Renz, ako, si KGR, at saka si Ninong, nasa parting likod po kami ng sasakyan ng bangka. Tapos yung, siyempre yung kapit-kapit ko po yung bag ko. Tapos dumukot po ako ng candy sa bulsa, nakapa ko po ngayon si bracelet. Tapos nung naalala ko yung bracelet, hindi ko pa naabot kay Krishna. Tapos yung paano na po kami, kasi si Krishna nandun po sa harapan sa harapan po ng bangka, medyo malakas po yung
takbo na bang, alangan pupunta ko doon, baka malaglag o ano man. So, kaya nanatili po ako sa likod. Sabi ko, iabot ko na lamang pag nandoon na po sa malapit na. So, yun yung pagdaong na kami sa Calatagan, Batangas, sa Putna, ay nung palabas na kami, inabot ko yung, sabi ko, ito yung pinaabot sa'yo. So, nilagyan agad ng meaning na iba kasi wala naman po kung ano ng pangalan doon. So, ito yung pinabot sa'yo na bracelet na para doon nga sa ano. So, tinanggap ni Pinoy Chris na yun yung mga time na naabot ko sa kanya. So, wala pong ano doon wala pong issue doon na galing doon sa ano yung bracelet na ini-issue. Galing po doon sa pan po na humanga po kay Chris na yung bracelet na yon. So, wala po doon kasi may nagko-comment sa akin, ako daw yung dahilan bakit ng ganyan-ganyan. So, dahil sa bracelet, wala pong ganong issue about doon, Papa. Siyempre, ano ko rin po yung side ko dahil marami din pong nagbabash sa akin about po doon sa bracelet na ako daw po yung kung saan nag-abot. Ayun ay alam naman po ng ibang team na galing talaga doon sa bata yung bracelet na yun. Siguro, nag-ano lang sa issue. So, yun po ang aking explanation po doon about sa bracelet. Sa paliwanag ko po ngayon sa vlog ko na ito. Isingit ko na rin po na yung bracelet na yun ay galing po talaga doon sa bata, sa pan po. So, wala pong ano po doon. Tapos, mapansin niyo po kay Chris na nung mga time na yun na medyo nakasimangot siya, malungkot. Dahil nga po doon sa page niya, Facebook niya po, na nagka-problema. So, yung mga time na hindi na siya maka-open. So, ang po nun, siya po din ay nagpatulong din sa akin, nagtingin din sa akin na anong gagawin dito. Kasi, ganyan na nga yung Facebook niya. So, ang ginawa ko dun, siyempre, yung asawa ko magaling din naman sa computer, magaling din sa pag-ano naman kuting-ting sa ano. So, nagpatulong din ako. So, yung sa ano, hindi talaga makaya kasi naghahanap po ng yung code, yung sa dating number niya na pinag-registeran. So, hindi po namin nagawa ng parang. So, yun yung sa mga ano, dahilan kung bakit malungkot siya. So, about dun sa ibang issue, wala po akong alam dun. So, kung ano man, nasa kanila po yun. Basta yung sa akin po, about po dun sa bracelet po na sinasabi na pinabigay daw doon. So, basta wala po dun sa issue about dun. Galing po talaga sa pan po ng bata na yun. So, yun. So, ano ba, nagkakatampuhan ba ang team? So, wala pong ganun. Naayos na po yun, nag-usap-usap na kung ano man. So, sila na po sininong po yung nag-aayos noon. Ano ko na lang po yung sa akin, yung pag-abot ko ng bracelet na galing daw, pinaabot daw. So, makikita nyo po dun sa may pinakang ng bracelet, yung pinakang main ay ano po yun, heart po yun na kulay violet. So, team violet po yun. So, makikita nyo po dun kung mapansin nyo po na yung pinakang niya ay heart po na kulay violet po yun. So lang tayo, love lang tayo mga kababayan sa ating mga subscriber at followers sa solid PB team supporters. Ayan, so yun, at dadalhin natin yung bigas dun sa ating scholar para may abot sa kanya. So let's go. Dadala na po kami ng bigas ni Bodyguard. Ito, dito siya nakatira. Dito po siya lumipat mga kababayan. Abo, Espe! Kumusta ikaw? Saan nilagay ang bigas? Ha? Doon na lang daw, sa may ipuan at sa may ipuan. Ano ulam nyo? Kumain na kayo? Ha? Ano ulam? Bagoong po. Ha? Bagoong. Bagoong. Anong luto? Gisa o puro bagoong? Puro bagoong. Puro? Upo muna kayo sa... Sige, thank you. Dito ka namin nahanap. Ba't ka pumunta dito? Ba't ka lumipat sa lulo mo? Wala lang po. Ha? Nagbabakasyon lang po dito. Babakasyon. Apo. Kamusta na ba ikaw? Ha? Ito po medyo hindi okay. Bakit? Ano nangyayari? Naalala ko pa rin po ang papa. Naalala mo pa rin si papa mo? Apo. So, ito po yung si Spe, yung sa mga nakapanood po nito, yung papa po nito nung nakaraan lang buwan, no? Apo. Yung po pinagtataga po sa tubuhan, mga balita sa TV. So, papa niya po yun, isa po sa ating scholar po na tinutulungan na makapag-aral.
Si Esperanza po. Yan. Hindi ka pa rin, naisip mo pa rin. Ano ba nangyari doon sa, sa kaso ni papa mo? Pinaurong na po ng tito ko po. Bakit? Hindi po daw kaya yung mga pambayad. Pambayad. Kailangan po daw ng pambayad. O, anong ginawa na lang? Inurong na lang po. Inurong. E di yung pumatay ka papa mo, nandun ngayon sa inyo. Nagagapak po. Gagapak. Ano yun? Ariglo ang nangyari? Opo. Mayroon bang binigay sa inyo? Magpa-ariglo na lang si mama mo. Ito po sa mga tito mo. Opo. Paano yan? Anong plano mo? Kung doon ka pa kayo titira? Doon pa ba kayo titira? Sa ano? Anong plano ni mama mo? Uuwi po daw, pero sabi po daw ng tita ko sa Mindanao, wala po daw biyahe ng April 15. Uuwi kayo ng Mindanao. Saan kayo sa Mindanao? Sa, hindi po alam sa mga mama po ang nakakalam. Anong sasakyan nyo? Barko o aeroplano? Barko po daw. Sa Manila yun, pag barko. Yung tinakasakyan nyo, itugo. Yung sinakyan namin. Pag 2 days yung biyahe. Kasi yun yung sinakyan namin ng pauwi dito galing Mindanao. Saan ba kayo baba? Jinsan? O Davao? O nga. Kasi ang baba nun, Davao at saka Jinsan. Baka Jinsan kayo. Tapos lang kayo, magbabas na lang kayo kung saan man kayo doon sa Mindanao. Paano yung pag-aaral mo? Sasabihin ko po sana sa mama na dito po muna ako kay Nanay Cora. Para po magta-transfer pa po, tapos kailangan din po ng hahanapin din po yung mga card. Oo. Ay, balak ni mama mo na uwi na lang doon sa Mindanao. Opo. Babalik na kayo sa Mindanao. Sayang naman yung pag-aaral mo kung doon. Kung sana ito, tuloy-tuloy ka sa pag-aaral. Kasi update mo ako kung anong mangyayari. Plano, sayang naman. Talinong bata pa naman si Esperanza. Anong top ka ngayon? Nung may medal po at may ribbon. Sinong umakyat? Nakuha mo? Hindi po ako naka-attend ng graduation. Gawa po, Siya hindi nangyari. dito po ako. Oo. Hindi mo nakuha yung mga medal mo. So, yun po yung natin kay Esperanza mga kabayan. Pangarap mo maging teacher, di ba? Opo. Paano matupad yun kung kung ikaw ay ano bang decision mo? Mag-aaral pa rin po hanggang sa matapos po ako kasi po konting tiis na lang po matatapos ko na po. Ikaw ay grade ano ka na ngayon? Mag-grade 8 na po. Grade 8. Grade 8 o grade 9, grade 10 o tapos grade 11, grade 12. Medyo matagal pa, ilang years pa pero tiyaga lang, tuloy-tuloy lang. Kasi mabilis lang ang panahon. Saka mo malalaman pag ikay umindad na o nagpamilya, kumbaga, isipin mo sa sarili mo na sana nag-aral na lang ako. Kasi sabihan nga, nasa huli yung pagsisisi. Sana kung ano yung, kasi hindi naman ako desisyon, ikaw naman yung papadesisyon kung saan mo gusto mangyari. Kung dito sana, mapupuntahan kita, titingnan kita, madalahan kita kung anong tulong mo sa iyo. Pero pag sa Mindanao ka, malayo. Kasi ang Mindanao, hindi lang yan kasing laki ng Mindoro, sobrang laki niya, lawak niyan. Kasi Davao din ako pumunta rin ako sa Davao, Mindanao. Pagkaalam ko, parting Cotabato ata kayo, Jinsan, Sarangani. Nagdalawang isip po kasi si mama Oo po or hindi. Gawa po ng kapatid ko po Kapatid mo. So, wala pa naman kayong ticket papuntang... Wala pa po. Nag-iipon pa po ang mama ng pera. Papuntang Mindanao, pauwi. Opo. Anong naisip mo kay papa mo?
Namimiss ko po siya, gusto ko po siya yakapin. Naaalala ko po yung mga tawanan po namin ni Papa, mga pagsasama po namin ni Papa. Kasi close po sila sila kung saan ay, ito po ay nakikita ko pa noon na hatid sundo ng kanyang papa sa school. Hatid siya, sinusundo. Sinatyagaan talaga siya ng papa niya para makapasok sa school. Pwede naman siguro ikaw lilipat ka dito. Kasi malapit lang naman dito yung school na sa Kalatagan. Luksuhin lang naman yung school dito. Para tuloy-tuloy ka sa pag-aaral mo. Kasi kung punta ka ng Mindanao, maliban na lang kung andun yung, yung nag-suporta sa'yo dun sa pag-aaral mo. Hindi ko pa po ka-close yung mga pinsan ko doon. Kasi ngayon siya ng pasukan mga kababayan, ako yung bibili sa kanya ng mga gamit sa school, yung school supply niya, uniform. Tapos yun pala, yung may plano pala sila na uwi ng Mindanao. Na mag-aral doon. Sayang. Ilang taon ka na ngayon, Spi? Magsi-16 po sa June 3. Magsi-16. So, ikaw ba tumigil sa pag-aaral? Hindi. Tuloy-tuloy. Nung magbabakasyon na po, nung pagkatapos po ng exam, di na po ako pumasok kasi sabi po ni ma'am, pwede naman po daw hindi na pumasok. Pero naka-exam ka? At least naka-exam ka ng final ng fourth grading. So, hindi pa siya naka-uuna sa nangyari. Di nakikita mo yun dun sa bahay mo yung pumunta sa papa mo? Opo, nung pumunta po kami doon, nung kumuha po kami ng damit. Nakikita mo doon? Opo. Ano mo sa kanya? Parang Nahingi ba ng tawad sa iyo? Sa inyo, mama mo? hindi po, nahihiya po siya tumingin sa akin. Para pong sabi po daw nila, lagi po daw siya nagdadasal, tas lagi po daw siya nagsisisi. Sabi nila doon. Hindi mo lang nanghingi ng tawad sa inyo ni mama mo? Hindi. Nahiya, hindi makatingin. Kasi po yung umatay po sa kanyang papa ay kapitbahay lang din po nila, kaibigan ng papa niya, kasama sa trabaho. Kaya yun po yung isa sa mga din siguro kaya pumunta siya dito sa kanyang lulo. Kasi naalala mo yung mga ginagawa niya doon? Opo. So, aral ay ka mabuti ha, mas maiging na dito ka sa lulo mo. Kung may kontak, may naman ako sa iyo, may kontak naman ako. So, kung ano yung plano niyo, kung sana nga dito ka muna magtuloy-tuloy sa pag-aaral mo. Para sakaling makapagtapos ka sa pag-aaral, matulungan mo yung mama mo, pati yung kapatid mo. Kasi si mama mo na lang yung nagtatrabaho sa inyo, naghahanap buhay. Gusto ko nga po sana magtrabaho habang wala pa pong pasukan para po makatulong ako kay mama makapag-ipon ng pamasahe. Pamasahe. So, si mama mo, sure na si mama mo at kapatid mo na uwi sa Mindanao? Wala po daw kasing biyahe ng April 15. Sabi po daw ng tita ko, yung gera po daw. Kasi mawalan nga ng supply ng oil, ng langis, ng krudo. Yun nga din yung balita-balita pati sa eroplano. Kaya nga medyo nag-aalangan din kami na bumalik agad sa Davao kasi siyempre may pamilya din kami dito kami ni Renz. Renz mo yung kasama ko. Nag-aalangan din kami paano kung mawalan nga ng supply, stranded kami doon matagal. Mayroon kaming pamilya dito ng dalawa, may mga anak maliliit. Kawawa naman. Kaya yun nga isasama na namin na mag-mission muna kami dito. Baka naman sunod na araw maging okay na. Pero nagigira pa rin sila dun sa ibang bansa. Kaya lahat, apektado tayo lahat. Sa mga nangyari ngayon. Kaya walang biyahe nung April April 15 po daw. April 15. So wala na po daw biyahe ng barko April 15.
kasi pati nga ang Cebu Pacific na aeroplano ay parang kakaroon din ng hanggang katapusin din ata ng April sila o June ata, wala na silang biyahe. Ha? O, at kakausapin ko rin yung lula mo. Saan si lula mo? Po, Nasaan? So ito po si nanay, lula po ni Esperanza. So kayo po yung lula ni Esperanza. Opo. So nalaman niyo po yung nangyari sa kanyang papa. Oh, alam ko, pero hindi ako pumunta kasi alam mo naman na malayo. Hindi ko na kaya pupunta doon, malayo eh. Opo. Ngayon, ito si Esperanza na ayaw kong mapaano ang buhay niya. Sabi ko, Esperanza, dito ka lang muna sa amin. Kung gusto mo, sabi niya, oo, Nay, kasi maalala ko si Papa dito. Opo. Makikita ko yung tao na nagpatay kay Papa. Hindi ako makatulog at saka palagi ako umiiyak. Opo. Sabi ko, sige kung gusto mo sa akin, doon ka lang muna sa akin para hindi mo maalala ang Papa mo. Opo. Mga isang linggo siya dito, iyak ng iyak pa rin siya, naalala pa rin yung Opo. sila masaya daw, tapos ang kanya daw Papa, wala nang maghatid sa kanya sa school. Naawa ko sa bata kasi gusto niya, papasok pa sana siya kasi meron pa silang tatapusin na last na project. Opo. Last nila na assignment, sabi niya, hindi ko na kaya na makikita ko si Papa palagi sa school. Sabi niya, hinahatid ako. Opo. Pagkatapos ihatid ko sa school, babay, nak, ganun parang, maalala ko talaga, mga kaklase ko hinahatid ng mga tatay nila. Opo. Tapos siya, hindi niya makaya. Ayaw ko nang pumasok muna. Sabi ng teacher, huwag na lang natin munang pilitin dahil baka masira daw ang isip ng bata. Naalala niya palagi Papa niya. Bigla lang nawala sa kanya. Yung sabi ko, sige, doon ka na lang muna sa bahay dito. Masayang-masaya siya dito sa amin dahil palagi ko siyang huwag kang magganyan. Talagang ganyan ang buhay natin. Hindi naman sinasadya eh. Kung si Papa mo lang ayaw niya magpakamatay dahil gusto niya matapos kapag aral. Kaso lang na ganyan ang nangyari sa kanya. Huwag mong idibdib yun. Kung kaya ko patapusin kita pag-aral, yun ang pangarap mo eh. Sabi niya, oo nga, gusto ako mag-aral kasi para sa aking kapatid. Ako na magpaaral sa kapatid ko. Wala na akong papa eh. Sabi ko, sige, mag-aral tayo. Yun, sabi niya lahat-lahat daw sa umaga, maalala niya, ginigising siya ni Papa, nak, bihis na, papasok ka na, malilit ka na, ganun. Wala nang Papa ngayon na magpupukaw sa akin, wala na nang Papa mag-ano sa kanya, mag-aapura na, magbihis, wala na. Sabi niya, iba talaga nanay pag wala nang Papa. Sabi ko, ganyan talaga eh, magtiis tayo kasi ganyan. Nangyari, hindi naman akalain ni Papa mo mawala siya sa iyo eh, bigla kasi. Kaya po yun po yung niya, pupunta siya dito. Kung dito na lang daw siya, mabuti mula nang nilibing ang Papa niya, kinabukasan dito kaagad siya kasi hindi daw niya matiis talaga doon. Mag-iyakan lang daw sila ng kapatid niya, yung mama niya nagtatrabaho, katulong, kasi kung hindi magkatulong ang mama niya, kakainin nila, Wala po silang makain. wala silang pagkain, wala silang mga sabi niya, hirap pala pag walang Papa na yun. Dapat hindi, nung buhay pa si Papa, ginawa ko na lang lahat. Pinasaya ko si Papa, hindi ko naman alam mawala siya eh. Ganyan talaga. Ngayon, maalala mo na Papa mo, kawawa din minsan eh. Kaya nga, yun nga, yung payo ko po sa kanya na mag-aral ng mabuti. Mag-aral ng mabuti. Dito Yun din lang. ang sabi ko eh. So yung nabalitaan ko, sinabi niya po kanina na pupunta daw siya uwi daw siya ng Mindanao. Paano po yung pag-aaral niya? Sabi ko nga sa kanya, kasi siyempre maintindihan na rin munang lola mo yun, na wala ka doon. Importante kasi baka mapunta ka sa probinsya, hindi ka mapag-aral doon. Mahirap ang buhay sa probinsya, hindi ka gaya dito sa atin. Maraming makuha ng trabaho. Oo. Kaya tiisin natin, sabi ko. Tiisin natin habang kung anong gagawin. Tiisin natin. Kapag-aral siya na dito, mabuti. Dito naman ako na gumalalay sa kanya sa pag-aaral. Ilang... Kaya nga sabi niya, tutulungan daw siya. Sabi ko yun, magtulungan na lang kami kung sino gusto magtulong ako. Mahirap ako pero kayanin ko. Gisingin ko si Bibi ng maaga para
ano, ayos sa school niya. Gusto ko matapos siya. Kahit na lang, Gusto niya po maging teacher eh. May mga teacher nga daw gusto niya. Oo. Gusto niya maging teacher. Paano sabi ko, be? Sikapan natin, be, kahit matanda na si nanay. Importante makapag-aral ka. Ano, Huwag ka mawala ng pag-asa kasi kung, naku, magpalaboy-laboy ka lang dito, wala ka ng tatay. kaya yun din po iniisip ko sa kanya eh, na lalo na ngayon wala ka nang, kasi kita ko si papa mo kung gaano ka inaalagaan ni papa mo, binabantayan. Ngayon, wala nang magbabantay sa'yo, eh, nasa iyo na yun kung baka kay mag-boyfriend dyan o ano. Oh. Isipin mo yung kapatid mo, mama mo, kasi kung darating sa point na ganun, ikaw yung makakatulong sa kanila. Kaya Makakaahon sa kahirapan. ngayon, di mo pa yan makita, be. Paglaki mo, o pagkatapos ka na mag-aral, sabi mo sa, uy, salamat para ganito ang ginawa ko. Hindi ka mahirapan, be. Pag ikaw talaga makapagtapos, maraming mapasokan na trabaho. Marami. Kung, Kasi nakikita ko naman po sa kanya. at saka matalino na bata. Matalino po kasi siya mga kabayan. Talagang ano, kaya pinupursige ko po na siya po ay makapag-aral talaga. Dahil simula nung natulungan ko siya, ay kita ko po yung pursige niya sa pag-aaral, nasa top po siya. So, At nakakatuwa po na siya ay isa sa napili natin tulungan dahil pursigido mag-aral at matalino yung bata. Ano, Nay? Oo, at saka, ano sa mabait. Pag ano, inuutos mo sa kanya, hindi takbo ka agad, sunod ka agad. Wala akong narinig na ayaw ko, Nay, ayaw ko. Wala. Mabait talaga na bata, kaya nasasayangan ako. Nag-aral ikaw ha. So yung bigas na diyan ko na pumili. Salamat. Oh, salamat, sir. Salamat. So ayun po mga kabayan, sa mga nais pong magpaabot po ng tulong kay Esperanza sa pag-aaral po sa kanya, at matulungan natin siya mga kabayan, sa mga sponsor po natin. At sana mapansin po na si Esperanza na matulungan natin sa tuloy-tuloy niya pong pag-aaral dahil ngayon po ay next month ay bilihan na naman po ng gamit para pag-start sa school. Yan. So, ayan. So, mga sponsor po natin. Ayan. So, message lang kayo sa aking Facebook page, Master Ring Channel. At kung hindi niyo po ako mag-message sa aking Facebook page, sa ring po na aking Facebook, yan, pwede po kayo mag-message doon. At kung hindi naman po doon sa aking Facebook ng asawa ko at kay G-Store and Baby Joy na page, yan, pwede po kayo mag-message yung mga bayan. At siyempre po, pasalamatan ko yung ating sponsor kay Sir at kay Sir, sa ating Anonymous, at siyempre kay Tito Dads. Maraming salamat po sa inyo. At kay Mama sa ating mga Anonymous, and kay Sir at kay Ma'am Aloray, maraming salamat po ma'am sa inyo. At siyempre sa ating mga sponsor po na iba, maraming salamat. At siyempre po sa ating mga viewers, ayan, at sa mga issue ngayon ha, lablab lang tayo mga kabayan ha, tuloy-tuloy po tayo sa pag-mission at pagtulong po sa ating mga kabayan na nangangailangan ng tulong. So dire-diretso po tayo sa pag-mission mga kabayan para mas malawak po ang ating mission na gagawin. So ayan po mga kabayan, dito na po aking vlog. God bless po at magandang tanghali po sa inyo lahat.